Magkakabit naman tayo ng battery mga paps. Ang sasakyan na kakabitan natin, Hyundai Xtrax diesel engine. Tapos itong battery kakabit natin, Yokohama Premium na 3SM reverse polarity. Para po dun sa mga hindi nakakaalam, yung battery po kasi meron siyang polarity, yung positive and negative terminal ng battery. Yung reverse polarity na tinatawag, nasa kanan yung positive terminal niya. Ito pong Hyundai Xtrax ni sir, ang battery size para sa kanya talaga, reverse polarity na 3SM. Ito pong nakakabit sa sasakyan ni sir, normal lang siya, nasa kaliwa yung positive terminal. Ito po yung positive and negative terminal, ayan. So ayan po yung posisyon ng positive terminal niya, malapit dito sa brake master. Ayan mga paps, kung mapapansin nyo malapit masyado dun sa brake master. Body ground na yun mga paps, kaya kapag nagdikit yung positive terminal dun sa body ground, magi-spark po siya. Tsaka mahirap kasi magtanggal kabit ng battery kapag ganyang masikip. So ang ikakabit na natin dito yung reverse polarity na. Tsaka ayan, tinatanggal ko yung lock ng battery. Mga paps, kung walang lock ng battery yan, posible na kakaldag yung battery. Baka po tumama yung positive terminal dun sa brake master, magi-spark po yan. Doon po sa mga may Hyundai Xtrax na kagaya nitong kay sir, base sa experience namin, ang hirap niyang paandarin kapag mahina po yung battery, hindi talaga mapaikot yung starter. Kaya hindi maganda dito yung mga mumurahin na battery mga paps, kasi nahihirapan paikutin yung starter. Para bang mahina talaga yung battery, ganon. Hindi ko alam kung anong makina to, pero yun ang base sa experience ko, kaya ang sinasuggest ko dito lagi yung malalakas na battery, kagaya nitong Yokohama battery. Mataas kasi yung CCA nito. Ang CCA mga paps, yung cold cranking amps. Kapag mataas yung cold cranking amps, malakas yung starting power. Disclaimer lang mga paps, hindi ko naman nilalahat na kapag mura yung battery mahina na po. Meron naman kasi talagang murang battery pero mataas ang kanyang CCA. Pero kasi mga paps, kapag mumurahan yung battery, alam naman natin magaan yung battery, mahina lang po yung cold cranking amps nya. Maganda testingin nyo rin kung meron kayong battery analyzer. Ito po kasing Yokohama battery na to, nasa 800 plus yung kanyang CCA. Kaya siguradong malakas at magtatagal itong Yokohama battery dito. Actually, mas mataas pa yung CCA nito compare dito sa Motolite Enduro na tinanggal natin kanina. So ito na mga paps, na ikabit ko na. Kung mapapansin nyo, malayo na siya sa brake master. Ayan o, madali nang magtanggal kabit ng battery dyan. So ayan, hihigpitan ko na. Siya nga pala, yung lumang battery kanina, yung 3SM Motolite Enduro, sa akin din siya binili. Tumagal sa kanya ng 3 years yung battery mga paps. Based sa experience ko mga paps, sa mga Hyundai Xtrax, sulit na yung naka 3 years. Kasi pangkaraniwan talaga dito 2 years lang ang inaabot. So depende rin kasi sa paggamit ng sasakyan. Hindi ko na matandaan mga paps kung ako rin yung nagkabit ng battery dito nung nakaraang bumili siya. 3 years na kasi mahigit mga paps, nakalimutan ko na. Pero based kasi sa aking experience, palagi kapag may bumibili ng battery pang Hyundai Xtrax, reverse polarity na 3SM ang ibinibigay ko. Para nga naman kasi safety mga paps. Delikado kasi yung kapag yung positive terminal malapit sa body ground. Posible na dumikit po yun, magi-spark po yun. Siya nga pala mga paps, ang nagiging problema ng ibang Xtrax na ganito, based sa aking experience, yung mga customer ko na naka Hyundai Xtrax, meron siyang grounded. Kapag ka grounded mga paps yung sasakyan, pinarada mo lang ng 2 araw yan, diskargado na po yung battery. Ang ginagawa namin dating diskarte doon, full charge yung battery, okay na po ulit yung battery na full charge na. Pag ipaparada niya, tanggalin nyo na lang po itong negative terminal para hindi na po malolobat yung battery. Isa pang nagiging issue ng Hyundai Xtrax, yung alternator, hindi nagcha-charge. Yun mga paps yung mga na-experience ko sa mga customer ko na naka Hyundai Xtrax. Hindi ko alam kung yun talaga issue. So hinulaan ko lang, hehe. Ayan, nilalak ko na mga paps. Ganito yung ginagawa ko, kaliwa kanan, kaliwa kanan. Ayan, hindi kasi pwedeng higpitan kagad yung kabila, kailangan pantay. So ayan, sabi ko kaya sir, testingin na niya para malaan natin kung aandar.
Ayan, kung mapapansin nyo, ang hirap niyang paandarin. Kaya ang recommended na battery talaga dito yung matataas ang CCA. Kung may budget kayo, pwede dito Motolite Excel, yan pinakamaganda, o kaya Motolite Gold. Sa budget meal, itong Yokohama tsaka Megaforce M-Track Plus. Amaron battery, maganda rin syempre. Na-promote ko na tuloy lahat. So syempre kapag naikabit na natin yung battery, kailangan i-check natin yung charging system niya. Kapag nasa 14 volts, okay yan, nagcha-charge. So yun lang guys, maraming salamat po sa panonood. Bye bye.